aming nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Resulta ng investigasyon sa mga pulis na sangkot sa madugong rally dispersal sa US Embassy, ilalabas na ng PNP. Dalawang napatay sa raid sa isang multi-million drug laboratory sa Kawayan, Isabela. Maituturing umanong big-time drug lord ayon sa PNP. Pangulong Rodrigo Duterte bibiyahe sa Japan para sa isang official visit. Issue sa West Philippine Sea at relasyon ng Pilipinas at China inaasahang matatalakay sa bilateral meeting. US Ambassador Philip Goldberg kumpiyansang matatag ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Operasyon ng Pasig River Ferry System, nais pang palawakin ng Interagency Council for Traffic o IAC. Pagkapauwi sa bansa ng 5 Filipino seamen na pinalaya ng Somali pirates, inaasikaso na ng pamahalaan. Una sa ating mga balita, nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa Cebu, Bulacan at Quezon City. Ito ang balita ni Nestor Torres. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa northbound lane ng EDSA Quezon City noong Biyernes ng gabi. Nagtamo ng mga gasgas sa mga braso at tuhod ang biktima na kinilalang si Hermie June Galicia. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at saka inihatid sa Manila Central University o MCU Hospital. Sa Bulacan, isang tricycle ang umano'y binangga ng kasunod nitong kotse ang nirespondihan naman ng UNTV News and Rescue Team sa MacArthur Highway, Barangay Burol First, Balagtas, Bulacan kahapon ng tanghali. Sa lakas ng impact, humiwalay ang motor sa sidecar at tumilapon at tumama sa kasalubong na jeep ang angkas nito na kinilalang si Christopher Sayo. Nagtamo si Sayo ng hiwa sa ulo, gasgas sa likod at binti na agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Wala namang tinamong pinsala ang driver ng tricycle. Matapos lapatan ng pangunang lunas ay dinala na ang biktima sa Bulacan Medical Center. Hindi naman nakilala ang driver ng kotse na agad na tumakas matapos ang insidente. Sa Cebu City, nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na si Ariel Baguio matapos bumangga ang minamaneo nitong motorsiklo sa isang pampasaherong jeep sa AA Cabrero Street, Barangay Basak, Cebu City noong Sabado ng madaling araw. Habang ang Sambag 2 Rescue naman ang tumulong sa angkas ng motorsiklo. Matapos bigyan ng first aid, ay dinala na ng grupo ang dalawa sa Cebu City Medical Center. Samantala, isa namang nagbibisikleta na bumangga sa isang pampasaherong jeep ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team noong Sabado ng gabi sa Mandaue City. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang malaking hiwa sa noo at galo sa kaliwang paa ni Nicolas Ortega bago dinala sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilalabas na ng Philippine National Police ang resulta ng investigasyon sa nangyaring marahas na rally dispersal sa Maynila noong nakaraang linggo. Nais naman ng mga biktima na patawan ng mabigat na parusa ang mga pulis na sangkot sa insidente. Ito ang balita ni Grace Casin. Nagrally sa labas ng Camp Crame ang mga nasaktan sa marahas na dispersal sa mga rallyista noong nakaraang linggo sa harap ng US Embassy sa Maynila. Hiniling ng grupo sa Philippine National Police na ipakulong sina Colonel Marcelino Pedroso, PO3 Franklin Co at iba pang mga pulis na sangkot sa insidente.
Ano ang ginawa ng mga kapulisang ito sa Kamaynilaan? Tangka nila kaming patayin. Kung hindi lang kami naghatakan at nag-umilag, malamang sa malamang ay may namatay sa aming hanay. At yan ay patuloy na sisingilin namin sa inyong mga kapulisan. Sa panig naman ng mga pulis na inirereklamo ang mga rallyista ang unang nanakit sa kanila, kaya napilitan silang i-disperse ang mga ito. Sa una pa lang ma'am, pinagsisipan na kami. Parang gusto talaga nilang sirain yung formation namin. Yun, nasira nila. Ayon naman kay PNP Deputy Chief for Operations Police Director Benjamin Magalong, kailangan tapusin muna ang sinasagawang investigasyon sa insidente bago patawan ng parusa ang mga ito. Dagdag pa ni Magalong, sa ngayon hawak na nila ang kopya ng video footage ng US Embassy na gagawing basihan upang malaman ang punot dulo ng gulo. Nakapag-interview na sila ng mahigit 200 personnel. At sa ngayon pinag-aaralan nila yung mga video footages. Nakatakda nilang ilabas ang resulta ng investigasyon sa November 4. Samantala, plano namang kausapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis at terorista na sangkot sa nasabing insidente. Bukas sa pagkikipagdialogo ang mga rallyista kay Pangulong Rodrigo Duterte at hihilingin nila sa presidente na bumuo ng independent investigating body dahil hindi raw sila tiwala sa desisyong ilalabas ng PNP sa insidente. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Itinuturing ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na big-time drug lords ang dalawang Chinese national na napatay sa raid sa Shabu Laboratory sa Kawayan, Isabela. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Ininspeksyon ngayong umaga ni Philippine National Police Chief Ronald de la Rosa ang nadiskubre na umano'y multi-million Shabu Laboratory sa lalawigan ng Isabela. Ito ay kasunod sa pagkakapatay sa dalawang dayuhan nang isilbi ang search warrant sa isang warehouse sa bahagi ng Maharlika Highway sa Kawayan City. Ayon kay De La Rosa, may tuturing na big-time drug lord ang mga napatay na sina Jexin Lee Huang alias Kim Punsalan Uy at Shi Kangbu. May koneksyon rin aniya ang dalawa sa nadiskobring Shabu Lab sa Santa Cruz, Maynila noong January kung saan nahuli ang dating PDEA official na si Ferdinand Marcelino. Malaki talaga ito, malaki. Hindi mas na makapag-import na ganito kalaking nakita nyo si Apex, di ba? Ang dami. Kung wala sila sindikato, wala silang, kung dinaan man ito legally, may contact ito sa either sa customs or sa wherever, sa pasok dito. So may mga contact ito. Samantala, muling sinabi ni PDEA Deputy Director for Operations Ricardo Quinto na wala pang finished product na nakuha sa bodega dahil nagsasagawa pa lamang ng testing ang dalawang napaslang. Natagpuan sa warehouse ang malalaking aparatus at mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng shabu. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang isang caliber 45 pistol at mga bala, isang 9mm pistol at Toyota Hilux. Halo-halo na ito ang ginagamit sa paggawa ng shabu. Nag-test kami rito kasi nag-positive na ito yung mga chemicals na ito. Mayroon pa kaming follow-up operations. Itong mga kasama niya na medyo hindi pa nahagip. Halos parehas lang sila pero mas may mataas pa sa kanila. Grupo. Matatagal na rin itong mga ito. Iimbestigan din nila ang may-ari ng bodega na si dating Mayor Manuel Chu. Magpapalabas naman aniya ng executive order si Governor Faustino D. III na nag-aatas sa Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency at PNP na mag-inspeksyon sa mga warehouse sa Isabela. Ngayong hapon ay pinatawag ni Mayor Bernard D. ang lahat ng Chinese national sa lungsod ng Kawayan upang kausapin ang mga ito hinggil sa naduskubring Shabu Lab sa kanilang lungsod. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Isabela Province. Sa iba pang balita, babiyahe papuntang Japan bukas si Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang official visit. Bukod sa economic cooperation, kabilang sa posibleng matalakay ang bagong foreign policy ng Pilipinas at pagkiling sa China, pati na rin ang usapin sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Victor Cusare.
Lilipat patungong Japan si Pangulong Rodrigo Duterte bukas para sa 3 araw na official visit. Ayon sa Pangulo, pangunahing layunin ng kanyang pagpunta sa Japan ang pagpapaigting sa economic cooperation ng dalawang bansa. Subalit kasama sa posibleng matatalakay ang panibagong foreign policy ng Pilipinas kung saan sinabi ng Pangulo na humihiwalay na ito sa Amerika at mas nagiging malapit sa ngayon sa China. Una nang sinabi ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na interesado si Japanese Prime Minister Shinzo Abe na marinig ang dahilan ng pagbabago ng pulisiya ni Pangulong Duterte. Kasama rin sa posibleng mapag-usapan ang mapayapang pagresolba sa mga isyu ng agawan ng teritoryo. Bukod sa Pilipinas, may territorial dispute din ang Japan at China sa bahagi naman ng East China Sea. Batay sa sagot ng Pangulo sa tanong ng isang Japanese reporter, kabilang sa may babahagi nito sa gobyerno ng Japan ang naging pag-uusap sa kanyang pagbisita sa China kaugnay ng South China Sea dispute. I told everybody, and I told China, I cannot surrender anything there. And in passing, we mentioned, they said that they answered that at least what was, we do not want trouble there. We can only talk. And we hope that your country will not, do something foolish to start a violent war or incident. And I said no. And we cannot talk about it because I cannot give or promise anything which I cannot do under the laws of my land, particularly the Constitution. Ayon sa Pangulo, kasama sa kanyang iminungkahi sa liderato ng China ang pagtakda ng pagpupulong kung saan ang issue lamang ng territorial dispute ang pag-uusapan. To the Chinese government, I said, well, if that is the thing, that is what is in your mind, because that is also my stand, we will find a day to talk about it only on the issue of the South China Sea and no topic at all. It could be bilateral, depends on the development, it could be multilateral, and that would include Japan. Bukod sa meeting kay Prime Minister Abe, makakaharap din ng Pangulo ang Filipino community at ang mga top business leader ng Japan. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Naniniwala naman ng Department of Trade and Industry o DTI na makatutulong sa ekonomiya ng bansa, partikular sa sektor ng agrikultura at turismo, ang magandang relasyon ng Pilipinas at China. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Positibo ang pagtingin ng Department of Trade and Industry o DTI sa tumitibay na relasyon ng Pilipinas sa China sa kabila ng usaping agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Undersecretary Seferino Rodolfo na Industry Development Group ng DTI, malaki ang maitutulong ng relasyong ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mahalaga dito, tingnan natin yung China. It's really the biggest economy. Tapos yung China rin kasi nagkaroon na siya ng structural change. So nawawala na siya dun sa mga industries na let's say labor intensive, saka dun sa mga mas lower level of technology, nag-upgrade na siya. Ayon kay Yusek Rodolfo, malawak ang oportunidad at trabaho na maaaring magbukas sa Pilipinas kung magtutuloy-tuloy ang mga planong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Ang laki din ng demand nila for food products. Nakikita natin yan. Philippines can very well supply this to the Chinese market. Ayon sa DTI, kung patuloy lang ang pagpasok ng Chinese investment sa bansa, maaring sa susunod na taon o sa 2018 ay mararamdaman na ang bunga nito sa ating ekonomiya. Samantala, nilinaw naman ng DTI na sa kabila ng pagiging malapit ng China at Pilipinas, patuloy na ipinatutupad ng bansa ang economic policies nito kasama ang iba pang bansa katulad ng Amerika. Wala ko tayong sinasabi na magdi-disengage tayo sa US. Yun kung pagpunta natin sa mga ibang bansa dito sa ating mga kapitbahay sa region, hindi ibig sabihin ho nun pababayaan na natin yung mga ibang current partners natin. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Pasay City. Hindi pa rin naaalis ang pangamba ng maraming mangingisda sa Panatag Shoal sa kabila ng anunsyo ni Pangulong Duterte na maaari na silang makapangisda sa pinag-aagawang teritoryo sa mga susunod na araw. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Baka
We just wait for a few more days. Baka makabalik na tayo doon sa Scarborough Shoal, ang pangingisda ng ating mga kababayan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita nito sa Cagayan matapos ang kanyang matagumpay na 4 na araw na state visit sa China. Ngunit sa kabila nito, nangangamba pa rin ang maraming mangingisda sa Subic, Zambales dahil sa mga naranasan nilang harassment mula sa Chinese Coast Guard. Ayon kay Mang Jerry, simula nung harangin sila ng mga barko ng China noong October 8 ay hindi na siya muling nangisda sa Scarborough Shoal. Pagdating namin doon, hinaras na kaagad kami, binangga na kami ng rubber boat, sinalubong kami ng 2 rubber boat. Tapos binangga yung katig, binubugaw kami papuntang palabas. Aywan ko lang kasi sa amin parang naguguluhan pa ako eh. Kasi sa karanasan namin doon, sabing pwede na kami mangisda doon. Hala, ganoon pa, binubugaw pa rin kami doon eh. Hindi na alam kung anong totoo talaga, pwede na. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung kailan ipapatupad ang napagkasunduan ng Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nagpapasalamat naman ang mga mangingisda sa ginagawang hakbang ng pamahalaan na may balik na sa normal ang kanilang hanap buhay. Ngunit panawagan ng mga ito na mabigyan sila ng alituntunin na dapat nila sundin sakaling payagan muli silang pumalaot. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Subic, Zambales. Susunod sa ito ang balita. Malacanang pinawi ang pangamba ng BPO industry sa lumalakas na ugnayan ng Pilipinas at China. Mga panukalang batas na prioridad ng Duterte administration umuusad na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nasa bansa ngayong araw si U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Daniel Russell upang makipagpulong kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. hinggil sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Walang nakikitang masama si U.S. Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs Daniel Russell sa pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa China. Ayon kay Russell, hindi naman ito makakasama sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa tulad ng Amerika. We support direct dialogue, negotiations between the Philippines and China as long as they are consistent with international law. So it's a mistake to think that improved relations between Manila and Beijing somehow come at the expense of the United States. Muli ring iginiit ni Russell na mananatili silang kaalyado ng Pilipinas sa kabila ng mga pahayag ni Pangulong Duterte hinggil sa pagbabago ng foreign policy. We stand ready to honor our commitments. We stand by international law, and we stand by the Philippines. Sinabi rin ni Russell na bagamat ikinabahala nila ang dumaraming namamatay sa anti-drug campaign ng Duterte administration, suportado naman nila ang pagnanais ng pamahalaan na masawata ang problema. Now, we strongly support the effort against the scourge of drugs. And I explained the ways that the United States can and does assist the Philippines in protecting your communities against the danger from illegal drugs. Samantala, tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na handa niyang ipaliwanag sa mga kalyadong bansa ang planong independent foreign policy ng Pilipinas. It's very important that we continue also to talk to make sure that there will be no understanding about how our friendship and our strong relations would proceed. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Philippines. Na-turnover na ng Amerika sa Pilipinas ang bagong C-130 cargo plane na inaasahang magpapalakas sa airlift capability at humanitarian response ng Philippine Air Force. Ito ang balita ni Brian De Paz.
Kabilang si United States Ambassador to the Philippines Philip Goldberg sa mga nanguna sa ginawang turnover ceremony ng bagong C-130 ng Philippine Air Force. Sa nasabing seremonya, inihayag ni Goldberg na naniniwala siyang nananatiling matatag ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Procurement or co-investment, the pooling of our assets, our money, our talent, that's what partnership is all about. We, for our part, hope to continue to build upon this kind of cooperation. Samantala, ayon naman kay PAF Commanding General Falorina, malaki ang magagawa ng panibagong C-130 plane upang mabantayan ang seguridad ng soberanya ng Pilipinas. Magsisilbi rin anya itong simbolo ng matibay na pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa pamamagitan ng bagong C-130 plane, palalakasin rin ito ang humanitarian assistance at disaster response ng Air Force. Nagpapasalamat rin si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa tulong ni US Ambassador Goldberg upang mapalakas ang Armed Forces of the Philippines, pati na sa pagbibigay ayuda sa mga nagdaang kalamidad sa bansa. He was here just before Typhoon Haiyan struck the Philippines, and I know that he was instrumental in bringing the U.S. Armed Forces to help in the recovery and rehabilitation of the victims of Typhoon Haiyan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Pasay City. Pinawi naman ng Malacanang ang pangamba ng mga naghahanap buhay sa call centers maging ng mga overseas Filipino workers sa anunsyo ni Pangulong Duterte na paghihiwalay ng Pilipinas at Amerika. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nilinaw ng Malacanang na hindi kinakailangang mag-pull out ang mga Business Process Outsourcing Companies o BPO sa bansa kasunod ng pagputol ni Pangulong Rodrigo Duterte sa economic ties sa Amerika. Sinabi pa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na maging ang mga overseas Filipino worker na nasa Amerika ay walang dapat ikabahala sa mga naging pahayag ng Pangulo kamakailan. There's no need to be pulling out any businesses in the country. Our OFWs should not be affected. But basically, we're just saying that it's basically what he has been saying. It is from an exclusive to an inclusive relationship. Nilinaw din ni Undersecretary Abella na walang pagputol ng diplomatic relations ng Pilipinas sa Amerika at mananatili ang mga kasunduan ng dalawang bansa. Samantala, bukas naman ang Malacanang sa pakikipag-usap sa BPO industry, lalo na at nagpahayag ang mga itong nais makipagpulong kay Pangulong Duterte. BPO groups are trying to seek an audience with the President. We have not yet any formal word about the appointment, but basically it is to formally reach out to the Office of President to indirectly discuss the industry situation from the government, to reassure the industries that the separation is not severance of relationship, of economic ties. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Unti-unti nang umuusad sa mababang kapulungan ng Kongreso ang ilang mga priority bill ng Administrasyong Duterte tulad ng paghingi nito ng emergency powers at panukalang amyendahan ang konstitusyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nakapasa na sa committee level at pinag-aaralan na ng Technical Working Group para sa pagtalakay sa plenaryo ang ilan sa priority bills na isinusulong ng Duterte administration. Kabilang narito ang panukalang amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Sa ilalim ng CONAS, mismong mga halal na mga miyembro ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang magsasagawa ng pag-amyenda sa 1987 Constitution. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, dadaan pa rin ito sa masusing pag-aaral bago maisalang sa plenaryo. There's still a part of the resolutions to create a technical working group that will going to study it. Ngayon may problema tayo. Hindi nagkakaigi. Ano ba talagang modo? Voting separately ang Senate sa Congress, lower house? Tinapos na rin noong nakaraang linggo ng House Committee on Transportation ang kanilang pagdinig sa panukalang emergency powers para kay Pangulong Rodrigo Duterte upang masolusyonan ng trapiko sa bansa.
Sinabi ni Committee Chairman Cesar Sarmiento na isa sa pinal na ng TWG ang substitute bill na Traffic Crisis Bill sa Nobyembre. Samantala naiwan namang nakabinbin ngayong session break ng Kamara ang pagtalakay sa ilan pang mahahalagang panukalang batas ng administrasyon. Tulad na lamang ng tax reform package na hindi pa umuusad sa committee level at nakikipag-ugnayan pa ang House Committee on Ways and Means sa Department of Finance ukol dito. Nakapaloob sa reforma ang planong pagpapababa ng personal income tax rate at pagtataas naman ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Maging ang panukalang pagbabalik ng death penalty ay nakabinbin pa rin sa pagtalakay ng Committee on Justice. Tiniyak naman ng mga naturang komite na bibigyan nila ng pansin ang mga nasabing panukala sa pagbabalik ng sesyon sa Nobyembre. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Isusumite na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kay Pangulong Rodrigo Duterte ang ulat sa umano'y irregularidad ng Yolanda donations. Kabilang na ang 200,000 Yolanda victims na hindi umano nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Inihayag ni Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo na nagsagawa ito ng inisyal na pagtaya sa management ng Yolanda donations matapos itong hilingin ng mga biktima ng bagyo nang magpalit ang administrasyon. Ang kabuuang ulat ay isusumite kay Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na buwan. Subalit ang ulat sa irregularidad ay na-forward na sa opisina ng Pangulo at hiniling ng DSWD na ito'y maimbestigahan. Kabilang narito ang nasa 200,000 mga mangingisda at magsasaka na hindi pa rin nakakatanggap ng emergency shelter assistance kahit 3 taon nang nakalilipas mula nang sila'y masalanta ng Super Typhoon Yolanda. And there was no relocation for them. It was also because it went through the local government units, and again you had hindi patas na pagtrato. So there were people who were victims of Yolanda but who were not part of the political groupings of particular local government officials, so they were excluded. We have that a lot. Bagaman lagpas 1 milyon na anya ang nakatanggap ng emergency shelter assistance, may mga Typhoon Yolanda victims sa Region 6 at 8 na hindi pa nabibigyan ng ayuda sa kanilang mga tirahan. Samantala, agad namang nagkaloob ng pauna at partial na tulong pinansyal ang pamahalaan na 5,000 piso sa bawat mahirap na pamilya sa Northern Luzon na nasira ang kanilang tirahan dahil sa bagyong Karen at Super Typhoon Lawin. Nilinaw din ng DSWD na hanggang sa kasalukuyan ay mayroong ginagawang pagtaya ang pamahalaan sa lawak ng pinsala ng nakalipas na bagyo sa Northern Luzon. Sa ulat din anya na ito, nakadepende kung kinakailangan ng humingi ng ayuda ng Pilipinas sa ibang bansa. Alamin din sino ang mga nag-offer ng tulong, no? At sa tingin ko, handa tayong tanggapin ng tulong na ito batay sa ating pangangailangan at batay sa walang kondisyon. Ibig sabihin, bukal na loob na tulong ng mga mamamayan, ng mga organisasyon, ng mga pamahalaan sa ibang bansa para tulungan tayong bumangon. Ito naman ay nakadepende sa extent ng need na kailangan natin. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. At karingke katamong balitang Promdi. May nawagan lang ang Pangulong Duterte reng opisyal na ning Isla King Negros, aalida na lalako ing Negros Island Region. Ining balita ng Lalaine Moreno. Naghimo sang manifesto ang mga opisyal sang Negros Occidental kag Negros Oriental agud ipanawagan kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagpabilin sang Negros Island Region. Ini kasunod sang pahayag ni Budget Secretary Benjamin Diokno nga i-abolish ang Region 18 bangod dako ang ginapangayo sini nga pondo nga nagalabot sa 19 bilyones ka pesos. Suno sa mga opisyal sang probinsya, ginahangyo nila nga igapabilin nga tingop ang rehiyon bisan hindi sila pagtigan-an sang dako nga pondo sang national government. Kung madayo naman ang ginaduso nga federalism form of government, luyag Manila nga iupod na lang sa isa ka federal state ang bilog nga island region. We are not appealing for the budget, additional budget.
we are appealing for the continued existence of the NIR, even without the budget. Ginklaro naman ni DILG Undersecretary Jesus Hinlo Jr. nga wala pa sang may ginpirmahan nga kasuguan ang presidente na nungod sa abolition sang Negros Island region. The people of Negros, they want to have their own region, and it will be at no additional cost to the national government to bring the message from the ground to inform the President as to the sentiments of his people here in Negros Island. Lalaine Moreno, UNTV Balita Kag Rescue, Negros Occidental. Mag-deploy lang pulis 10 PIDEA personnel karing mataong lugar king Cebu City magumpisa king October 29. Layo na nabante ning seguridad ngening daratang a long weekend lalo na marakalaring muli king probinsya. At lung K9 dogs naman ng ibieda king Philippine Drug Enforcement Agency 7. I-deploy dala rening kareng bus terminals ang pong rehabilitation centers bang asigurado da aalang manyamantalang mamuslit kontrabando. At yan ang kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Ako Ifrima Salonga Gloria Mayap Abeng. Hinahanap na ng mga otoridad ang 12 preso na nakatakas sa Malvar Jail sa Batangas kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Nagsasagawa na ng manhunt operation ang Batangas Police sa 12 preso na pumuga sa Malvar Police Station sa Batangas kaninang alas 4 ng madaling araw. Sa inisyal na investigasyon, dumaan sa likuran ng kulungan ang mga preso matapos lagariin ang grills ng piitan. Kasi yung isang preso din ay eksaktong iihi ng pagkagising niya ay nalaman niya yung mga kasama niya ay wala na, kung kaya ay sumigaw agad siya at binaalam doon sa ating jailer at this officer. Tinatayang 10 talampakan ang taas ng pader na ito mula sa butas kung saan dumaan ang 12 presong tumakas kaninang madaling araw dito sa Malvar Police Station. Ginamitan nila ito ng kumot upang sila ay makababa at tuluyang makatakas. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang manhunt operation sa 12 presong tumakas. 11 sa mga preso ay sangkot sa drug cases, habang isa naman ang nahaharap sa murder charges. Inalis na sa pwesto ang hepe ng Malvar Police na si Police Senior Inspector Alberto Fabregas habang iniimbestiga na ang jail guard ng kulungan. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Dalawang 2,527 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Operasyon ng Pasig River Ferry System, nais pang palawaki ng Interagency Council for Traffic o IAC. Pagkapauwi sa bansa ng 5 Filipino seamen na pinalaya ng Somali pirates, inaasikaso na ng pamahalaan. Inanunsyo na po ng Pag-asa ang pagtatapos ng hanging habagat at ang inaasahang pag-iral naman po ng amihan na magdadala ng malamig na temperatura sa bansa. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kailan ba natin umpisang mararamdaman ang malamig na temperatura sa bansa? Magandang gabi, Jun, at sa ating mga kasambahay, maaaring yung mga last days ng October o yung first week ng November ay maramdaman natin yung lamig ng temperatura dahil medyo malamig na sa may northern part ng ating globe at yan ang inihintay natin na bumaba dito sa ating bansa. Maaaring ang ayon sa Pag-asa, maaaring bumaba sa 10.4 degrees Celsius ang pinakambabang temperatura, maaari yan ma-record sa Baguio City at na
Yung pinakambaba nating naitala so far is 6.3 degrees Celsius noong 1961, June. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag natin na ridge ng high pressure area ay nakaka-apekto po sa may area ng Luzon. Ibig sabihin po niya ay good weather nga po. At ayon sa pag-aasa, ang Metro Manila at makakaranas po ng magandang lagay ng panahon. May mga tsansa na magkakaroon ng rain showers and thunderstorms. Ganyan din po sa ibang lugar sa Luzon. Samantalang ang temperatura sa may Science Garden sa Quezon City bukas maaari pong umabot sa 33. Medyo mataas po sa Tuguegarao 35. Sa Baguio po 16 to 24 at 32 sa may Puerto Princesa City sa Palawan. Ang Visayas area, yun hong Samar at Leyte, mas malaki ang tsansa na magkaroon po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dahil sa easterly so yung hangin ang gagaling po sa may silangan. Sa Iloilo City, maaari pong umabot naman sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 32 sa Metro Cebu, gayon din sa may area ng Tacloban City. Ang Mindanao po ay makakaranas din ng isolated rain showers and thunderstorms yung Caraga region. Yung mga lugar po dyan, mas malaki nga po ang tsansa ng mga pag-ulan. Sa Cagayan de Oro City, makakaranas naman po, maaaring maabot ang temperaturang 32 degrees Celsius, gayon din sa Zamboanga City. Pero sa Metro Davao, maaari pong umabot ng 35 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:49 a.m. at ang pong sunset, 5:31 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa UNTV Weather Center. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Cubao, Quezon City. Ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon, magandang hapon sa iyo. Magandang gabi, Angela. Mukhang kailangang magbaon ng mas maraming pasensya itong ating mga kababayan na bibiyahe pa southbound ng EDSA dahil medyo napakabagal na ng daloy ng sasakyan. Magsimula pa lamang dito yan sa area ng Cubao. Sa mga babaybay po ng EDSA Cubao at sa dito po kayo dadaan sa may underpass, medyo magkakaproblema na po kayo dahil moderate to heavy traffic na po. Dito pa lamang sa may area pagbaba po ng Kamuning Flyover. Mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po yan southbound lane ng EDSA Cubao hanggang makarating po kayo dyan sa may Farmers. Yung pong area malapit po sa Campo Crame southbound lane, medyo mabagal din po ang daloy ng mga sasakyan. Kabilang na rin po itong area ng Connecticut going to Ortigas. Ang Ortigas Flyover medyo maluwag po, subalit pagbaba nyo po dyan malapit sa may Mega Mall southbound lane pa rin, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Subalit luluwag, makalagpas po dyan sa may area ng crossing sa may Shaw Boulevard. Ito naman pong area may Boni, Mandaluyong, maluwag po, subalit pag malapit na po kayo sa area ng Orense going to Buendia at Ayala, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Sa mga uuwi po ng Quezon City, manggagaling po ng Pasay at Makati, pagbaba pa lamang po ng Magallanes Interchange, mabagal na po. Moderate to heavy traffic po northbound lane ng Ayala, Buendia, Orense, kabilang na rin po ang Pioneer, Mandaluyong hanggang makarating po kayo ng Ortigas area. Yung White Plains po medyo umuusad, subalit mabagal po muli pagdating po ng Santolan. Subalit pagdating naman po ng area po ng Cubao Aurora, underpass, medyo moderate traffic po tayo. Umuusad na po hanggang makarating po kayong Nepa Q-Mart at bibilis na po paglagpas po ng Kamuning Flyover hanggang makarating na po kayo dyan sa may area ng North Avenue. Mabagal po muli pagdating po ng Muñoz. Paalala muli sa ating mga kababayan ang number coding. Bukas po, araw po ng Martes, lahat po ng sasakyan at plate number nagtatapos sa 3 at 4. Bawal po sa lahat ng malansangan sa Metro Manila sa araw po na yan. Yan po ang ating traffic update. Back to you, Angela. Maraming salamat sa iyo at magandang gabi. Monokson, live na nag-ulat mula sa EDSA Cubao, Quezon City. Nais ng Interagency Council for Traffic o IAC na mas palawakin pa ang operasyon ng Pasig River Ferry System upang maibsan ang mabigat na trapiko sa ilang mga kalsada. Ito ang balita ni Joan Nano. Dalawang bagong unit ng Pasig River Ferry Boat ang inilunsad ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority sa pangunguna ng Interagency Council for Traffic o IAC. Kaalinsabay nito, pinag-iisipan na rin ngayon ng Interagency Group ang paglalagay ng iba pang ruta sa ferry system upang mahikayat ang mas maraming pasahero na sumakay dito. Kasama sa mga planong idagdag ng MMDA ang ruta mula Laguna hanggang Taytay, Rizal at Marikina.
Kung ito'y talagang maging successful, sana tumuloy-tuloy ito hanggang Marikina. Isipin nyo kung sa Marikina nang gagaling yung ating mga kababayan na sumasakay dito, ang laking bawas sa trapiko at saka sa oras nila. Sa kasalukuyan, mayroong 11 istasyon ang Pasig River Ferry System na may biyaheng Pasig hanggang Maynila at pabalik. Isa ito sa mga public transportation na binuksan ng MMDA upang bigyan ng alternatibong masasakyan ang mga commuters sa halip na dumaan sa mga kalsada. Sa pagtaya ng ahensya, umaabot sa 15 hanggang 30 minuto ang mababawas sa oras ng biyahe mula Pasig hanggang Maynila para sa mga sumasakay ng ferry boat. Nasa 20 to 90 pesos ang halaga ng pasahe rito, depende sa layo ng biyahe. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati. Inaasikaso na ng pamahalaan ng Pilipinas ang repatriation sa mga Pilipinong kasamang pinalaya na Somali pirates sa Kenya. Ito ang balita ni Michael Laraya. Dumating na kahapon sa Nairobi, Kenya ang 26 na Asian Seafarers, kabilang ang 5 Pilipino na pinalaya matapos bihagin sa karagatan ng Somalia. 4 na taon na ang nakakaraan. Pinakawalan ng mga pirata ang mga bihag matapos umanong makapagbayad ng 1.5 million ransom ang international mediators sa Somali pirates. We've achieved what we've achieved today by getting tribal elders, religious leaders and the local community and the regional government all involved to put pressure on these guys to release these hostages. Ang hostages ay mula sa mga bansang Cambodia, China, Indonesia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam. Lulan sila sa isang Omani flag fishing vessel, Naham 3. Ng bihagi ng mga pirata. 29 ang kabuang bilang ng hostages, ngunit ang isa ang namatay sa hijacking, habang 2 naman ang nasawi sa panahon ng kanilang pagkabihag. And we got the other guys out in 2013 and now it's great to be here today and to bring them home. Sa ngayon ay inaasikaso na ang repatriation sa kanila. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahang makakauwi sa bansa ang mga Pilipino sa October 28. I'm so happy. Really, I'm so happy. For UN, for Mr. John, for Leslie Edwards, for all the world, all inspector, all the world. Look this. Please, thanks so too much for you all. Thanks. Malaki ang binaba sa operasyon ng mga pirata sa karagatan ng Indian Ocean mula na maglagay ng mga security forces dito para sa mga nagbiyahe sa dakong ito ng Somali. Michael Araya, UNTV News and Rescue, Lagos, Nigeria. And for the news abroad, 13 people were killed while dozens were injured when a tourist bus slammed on a trailer or truck trailer in Southern California. Christy Rosacilla reports. A tour bus crashed into the back of a tractor trailer on the Southern California highway before dawn on Sunday, killing 13 people and injuring 31. The crash happened on Interstate 10, close to the resort town of Palm Springs, in the early hours of Sunday morning. Most of the passengers are from Latin America. Photographs from the scene showed the front of the tour bus wedged inside the back of the trailer, with emergency workers using metal ladders to reach the inside of the bus. The injured were being treated at hospitals while all westbound lanes of the interstate were closed near the crash. We have more work to do over the next several days for these patients. Some of them are going to require further operative therapy. Our plan right now is to finish up the evaluations that need to be done and then move on for the secondary care that these patients are going to need. Officials said the bus appeared to be ferrying casino goers back to Los Angeles from the Red Earth Casino after a night of gambling. The Los Angeles area bus company, USA Holiday Bus, could not immediately be reached for comment. According to Los Angeles highway officials, the bus driver is one of the owners of the bus that appeared to be the only bus they own. The U.S. National Transportation Board is now investigating the accident. Chris Rosacilla, UNTV News and Rescue, Los Angeles. Migrants and refugees residing in the jungle camp in Calais have packed up and left as French authorities will start demolishing the settlement on Monday.
Government-organized buses are expected to take thousands of the camp's inhabitants to temporary accommodation centers where they will have to claim asylum in France. The refugees are mostly from sub-Saharan Africa, Sudan, Eritrea, Ethiopia, and Afghanistan. Government workers handed out leaflets on Sunday notifying residents about the plans for the imminent closure of the camp. Local authorities say the evacuation operation is expected to take a week. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Pumasok sa win column ang NHA Builders, nasungkit ng MMDA Black Wolves ang back-to-back victories at napanatili na Malacanang Kamao ang walang talong record sa pagpapatuloy kahapon ng elimination round ng UNCV Cup Season 5. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Top ball screen for Sanders, blind pass. Naitala ng MMDA Black Wolves ang ikalawang sunod na panalo matapos talunin ng Senate Defenders sa first game kahapon na ginanap sa Pasig City Sports Center sa score na 77-70. Sa first quarter, lamang pa ng tatlo ang Defenders ngunit nakahabol na ang Black Wolves at dinumina na ang mga sumunod na quarter hanggang sa makuha ang tagumpay. Nasa ikatlong pwesto na ang MMDA na may record na tig-2 panalo at talo. Lalo namang nabaon sa ilalim na pwesto sa Group A ang Senate na may 4 na talo at wala pang panalo. Compared to Malacanang, 86%. Wow! Napanatili naman ng Malacanang Kamao ang kanilang malinis na record matapos masungkit ang ikatlong sunod na panalo at patikimin ang unang pagkatalo ang BFP Firefighters sa second game sa score na 92-77. Dahil dito, hawak ngayon ng Malacanang ang solong liderato sa Group A, nalaglag naman sa ikalawang pwesto ang BFP, kapantay ng defending champion AFP Cavaliers na may 2 panalo at 1 talo. Sinegay nawala ang bola. Takbo ang NHA. Forbes, binigay kay Dizon, derecho. Yes! Mistulang nagwagi naman sa championship ang pakiramdam ng buong team ng NHA Builders matapos maitala ang unang panalo ngayong season kontra sa HOR Solons sa makapigil hiningang tagumpay sa score na 102-100. Agad tinambakan ng 10 puntos ng Solons ang Builders sa first quarter sa score na 28-18. Nakadikit ng konti ang NHA sa second quarter sa score na 54-49. Sa third quarter, 2 beses nagawang maitabla ng NHA ang score bago magtapos sa 78-70. Abante pa rin ang HOR. Muling nagpakawala ng 3 puntos si Luz Testica sa kalahatian ng fourth quarter at naagaw na ng NHA sa unang pagkakataon ang abante sa score na 91-88. Naibalik ng HOR ang abante sa last 2 minutes ng ball game 96-93 at naiangat pa sa 5 puntos ang abante sa last 49 seconds ng ball game 98-93. Naipasok ni Luz Testica ang unang free throw at nakuha pa ang rebound nang sumablay ang ikalawang tira. Sabay tira naman sa Rainbow Country upang tapyasin sa isa ang lamang ng Solons 98-97, 36 seconds na lamang ang nalalabi. Okay, sa taas ka! Ikaw naman! It's cool for Kiko! Kiko, ito! Tinatingit ko si Kiko! Sumablay ang inihandang play ng HOR hanggang sa maubusan ng oras. Tinanghala best player of the game si Antonio Luz Testica Jr. na kumabada ng 29 points kasama ang siya mula sa 3-point area at 4 na rebounds. Samantala, nanguna naman si Edgar Billones sa HOR na may 31 points, Erwin Santa Maria na may 28 points at 10 rebounds at si Eric Rodriguez na may 21 points. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Mahigit 1,000 residente po sa isang barangay sa Laguna ang natulungan sa libreng medical mission ng UNCV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Sherwin Pulubong. Binigyang katuparan ng UNTB at Members Church of God International ang hiling na libreng medical mission ng Philippine Dental Association Laguna Chapter. Katuwang ang mga partner in public service, iba't ibang serbisyo publiko ang hatid ng grupo sa mahigit 1,000 residente ng Barangay Satellite, San Pedro City, Laguna.
Pinakamarami sa mga naipakonsulta sa ating mga doktor ay mga batang may sakit. Mga baby ko po, yung may mga sipon at sakit po. Malaking tulong po para sa amin yung mga nag-medical mission po dito sa barangay namin. Karamihan sa mga pasyente ay mga bata na may ubo at sipon. Ayon sa mga doktor, isa sa mga sanhi nito ay ang pabago-bagong panahon. Kaya payo nila, bigyan ng tamang nutrisyon ng kanilang mga anak at iwasang pakainin ng mga junk food. Sapat na pahinga, araw-araw maligo kasi yung mga mikrobyo doon nakakapit din. So para po yung mga mikrobyo hindi nakadikit sa katawan, hindi din mag-spread yung infection po. Tapos tulog ng maaga kasi ibang bata ngayon madalas din napupuyat na din po. Nagpapasalamat ang mga residente sa lugar dahil sa libreng medical mission na isinagawa ng UNTB sa kanilang barangay. Nagpapasalamat po kami kasi may ganito pong programa para po sa may hirap. Salamat po. Natakot kasi ako sa sentry kasi napabunot ako dito, masakit eh. Kaya nadala ako. Bukod sa mga naging benepisyaryo, lubos din ang pasasalamat ng Philippine Dental Association Laguna Chapter sa pagkakataong ibinigay sa kanila upang makapaglingkod sa kapwa. Ito, masarap ang aming pakiramdam sa pagbabahagi ng ganitong tulong. So mulit-muli, nagpapasalamat kami sa UNTV, kay Mr. Daniel Rason at ang kanyang kasamahan. Sherwin Kulubong, para sa serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.